Yan, good morning sa inyong lahat. Yan, ngayong araw lalabas naman tayo para pumunta sa mga beneficiary natin. Yan, naka-prepare na tayo. Pumunta tayo kila Marcos. At yan, salamat sa mga suporta sa channel natin, sa mga walang sawang nanonood sa mga videos na ina-upload namin, at sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yun, maraming salamat po sa inyo. Ngayon samahan nyo kami sa ngayong araw na ito sa mission natin, kung sino na naman beneficiary pupunta natin sa ngayon. So yan, pupunta na tayo doon. Yan, nandito na tayo kila Mark. At yun, palabas lang yung 4 wheels kasi mag-4 wheels kami gawa ng sobrang init. So yan, tayo natin lumabas yung 4 wheels. Punta kami kila Harley at Joy, tapos mamaya susunduin namin yung anak ni Nanay Isin kasi nagbabiyahe pa lang sila. Bali, mga 11 ang dating sa Lucena. So susunduin namin mamaya. Dito kami ngayon sa barangay nila Harleen, nila Joy. Nantay lang namin si Commander, nagbablog dun kay Nanay Flora. At dito kami sa court. Yan, si Marcos kasama natin. Mamaya punta kami kila Harleen, kila Joy. Tapos patapusin lang namin si Commander kasi nagbablog lang doon. Tagal yan. Medyo mainit lang, ha? Dalawang oras. Medyo matagalan. Pero dapat nga pag mag-aantay tayo dyan kay Commander yan, may dala tayong kape, biskuit. Buti sa iba natin na nakakain tayo, jampong, may ano. Dito wala eh. Wala. Kaya dapat pag siya magbo-vlog, madala tayo ng kape. Susunod yung termos, sunod yung termos. Kakape muna tayo habang inaantay kasi kakape muna tayo habang medyo matagal. Kasi si Commander yung kahit tapos na yung vlog na ipagkwentuhan pa sa beneficiary, ano. Hindi yung basta na lang. Katapos na. Ang galing nga. Ang kinakausapan niya, parang nanay ng turing niya dyan, sa ano, kay Nanay Flora. Pero tapos na yata, oh. Mangunguha pa yung malunggay. Kung ano pang mahingin dyan gulay. Kung ano pang mahingin yan dyan gulay. May tinda naman tayo dito. May kalamansi pati si Nanay, ubos yan. Oo. Para sunod, pag pupunta ito, dal tayong bola. Ayaw. Nandito lang naman yung court. Nandito lang naman yung court. Ayan, tapos na yata. Sakto 2 oras eh. Yung wala. 2 oras. Amanda. So ayan, punta muna kami kila Harleen at kila Joy. Tapos mamaya alis kami para sunduin. May bisita si Marcos, mamaya susunduin. Sino yung bisita mo, Marcos? Anak ni Nanay Isin. Saka yung tumulong. Saka yung tumulong dun sa anak na Isin para makapunta dito. Nay, kapatid mo yan? Kapatid mo? Bigyan mo. Ano ito? Brownies. Dali. Masarap yan. Nag-isa kayo. Yeah. Mga bata si Marcos dito na nanonood ng vlog ni Marcos. Yung bata na yun, ang galit. Kanina? Oo. Narinig namin na ni Marcos kung ano yung video niya. Pinapanood ng mga bata. Binigyan mo sana pera, babe. Binigyan ko na. Magkano? Binigyan na ito kanina. Tapos binigyan lang ulit ng candy. Ano to? Hindi ka napansin si Mark nasa likod eh. Nanonood yung bata, nagpunta si Mark sa likod. Tanong ko nga, sino pinapanood mo? Nagtawa lang eh. Hindi niya nakakilala. Nakasubscribe lang daw nila nung ano, pinanood yung kay Nanay Flora. Napanood daw kasi niya kay Lola Flora. Oo. Yan. Punta mo na kila Yung kay Rans, parang napanood din. sa edad ng mga batang ganun ay nakakatuwa na nanonood ng ano. Oo, ng mga Kasi charity. alis lahat naman ng nanonood ng charity yung talagang medyo nasa middle age, mga sa ganun. Bibihira Tsaka nga viewers ano, na ano, yung talagang mga bata. Tsaka magandang model sa kanila yan. Yung pagtulong. Yan yung Maganda pinapanood nila. good model. Hindi yung kung ano-ano lang sa TikTok. Kalokohan. Puro kalokohan. Entertainment din naman. Kumbaga manlilibang ka din, matutuwa ka din kung malungkot ka. Kaso nga lang, mas maraming matututunan kapag ano, ang content na pinapanood ay yung ano. Basta? So yan, dito namin kila Harleen kay Joy. So yun, trabaho muna tayo. Camera muna tayo kila Marcos. Ha? Yan yung mga dala kami dito. Oo. Pero muna, charge na lang sa baa.
Yan, dito muna kami kila Mark ngayon at kumain kami kasi di pa kami tatanghalian. So, nagkain muna kami saglit tapos diretso naman tayo sa beneficiary ni Commander. Naman tayo pupunta bago namin susunduin yung anak ni Nanay Ising kasi nagbabiyahe pa naman sila. So, mamaya pa siguro sila dito makakarating, mga ilang oras pa. Yan, pupunta na kami. Medyo mainit lang. Napakaganda ng panahon. Ayan si Commander. Si Mark. At nandito na kami ngayon sa isang barangay dito sa tinutulungan ni Commander. Ayan. Bawa muna tayo sa tabing ilog kasi para presko. Si Marcos nasa sasakyan. I-idlip daw muna kasi mamaya mano na. Sobrang init na. Kaya matapos si Commander dun sa binablog niya. Dito sa beneficiary niya dito sa barangay na ito. Medyo malayo ito. Salungat ito dun sa pupunta kay Herlin sa kabilang ano ito. Sa kabilang highway. So ayan, mga isang oras siguro papunta dito sigurado sa bahay nila Marcos. Ayan. Ayan dyan. Ito. Ayan, may ilog dyan. Ito, tulay papunta dun sa kabila. Dito mo tayo tatambay kasi medyo mahangin dito, maganda dito. Sobrang presko dito. Kasi pag sasakyan, ang init din. Si Marcos nandun i-idlip daw. Kasi kanina pa siya nagdadrive, umaga pa sila. Nag-vlog daw sila ng umaga dun sa bagong scout ni Commander na bata pa yung may anak na. At yun, galing siya doon kaninang umaga, hindi na nila sinama kasi mga alas 6 yata sila umalis. So yun nga, na parang biglaan din yung lakad nila. Kaya hindi naman tayo ginising. Tapos kinat na lang ako na sunod na beneficiary lang ako sasama. At taga-sikaso pa rin ako sa amin. Naghatid ako sa mga kapatid ko kasi napasok ng trabaho ako. Naghahatid sa mga yun. Pagpapasok sa trabaho, hinahatid ko sila sa kanilang ano, sa pinupuntahan nila sa trabaho. Yan. Mamaya pagtapos namin dito, pupunta na kami dun sa Kapalonga. Doon na lang namin naantayin kasi nakausap na ni Marcos yung maghatid dun sa anak ni Nanay Isin. At sabi, doon lang daw dadalhin sa ano dun sa doon na lang dadalhin sa dito dediretso sa Kapalonga. At pagdating din sa Kapalonga, doon lang namin sila susunduin. Bali, hahanapan pa namin na matutuluyan kasi maliit yung bahay na Nanay Isin. Hindi namin sure kung magkakasya sila dun, kaya siguro kukuha namin ng hotel dito sa malapit sa sentro. Kami ng hotel dun para pag-stayan nila kasi alanganin dun sa bahay na Nanay Isin, sobrang litong bahay na Nanay Isin. Hindi pa namin napapayo siguro pagka ano pa, mga ilang ano pa siguro papayo sa yung bahay na Nanay Isin. At pagdating nung anak niya, para ano rin, ayos din yung tutulugan nila. Saka dun din siya naghatid. Napakabait nung naghatid dito kay Nanay, doon sa anak ni Nanay Isin na nag-effort pa rin para pumunta dito sa Kapalonga. Napakalayo po nito. At yun, pagdating nila dito, nasamahan namin kila Nanay Isin para magkita na sila kasi ilang taon silang hindi nagkita. Nasa 30 plus yata na taon na sila hindi nagkita. So yun, ito yung unang beses na magkikita sila ulit na maiyakap niya yung anak niya kasi sa tagal ng panahon na nawalay sila. Although nagkita na sila sa video call, pero iba pa rin yung sa personal. Iba pa rin yung pagkita sa personal kasi maiyakap mo talaga yung anak mo. Kaya sigurado, abangan nyo sa magiging vlog ni Marcos kung ano yung magiging reaction nila na naisin, kung ano yung magiging ano nila kasi sigurado napaka ano nito, napaka exciting nitong pangyayari nito kasi matagal silang nawalay, matagal silang di nagkausap. At ito lang yung mag-araw na magkikita sila ulit, maiyakap nila ng isa't isa. So yan, abangan nyo sa magiging vlog ni Marcos. Tayo dito, ano muna tayo ito, palamig muna tayo dito sa may tabing ilog. Yan, sobrang init lang, makainit ng yan, sakin natin nandun sa taas. Kita. Yan. Yan si Marcos tulog sa sasakyan.
idip lang muna siya kasi yun nga, pagod nga siya. Tapos mamaya siguro makapalaban din ng ano doon, ng vlog kila Nanay Ising. Alas 9 na ng gabi, natapos pa lang kami sa pag-mission namin dun sa sa anak ni Nanay Ising. Okay naman na ihatid namin doon at magkasama na yung dalawa. So abangan nyo sa vlog ni Marcos yung pagkikita ng dalawa. Tsaka yun, hinatid na rin namin yung naghatid dun sa anak ni Nanay Ising. Yun. Hinatid namin sa hotel, hinanapan ko ng dito, ng kwarto dito na matutuluyan niya kasi kila Marcos hindi pwede kasi ang dami nila doon. So naghanap kami dito ng hotel sa bayan ng Kapalonga. Awa naman Diyos, meron naman bakante. Doon hinatid namin si Sir, ang pangalan nun? Saldi. Si Sir Saldi, yun yung naghatid sa hotel kay Sir Saldi na napakalayo pa ng biyahe nila. Halos 15 hours pa ang biyahe nila. Simula dun sa pinanggalingan nila, pupunta dito para lang ihatid si Nanay Rowena, yung anak ni Nanay Ising. So, yun, abangan nyo sa magiging vlog ni Marcos bukas at yun. Siguro, papahinga muna kami kasi anong oras na? Alas 9 na kami natapos. Papahinga muna kami at hanggang dito lang yung vlog natin. Salamat sa suporta sa channel natin at bukas na lang.